Hindi naniniwala si dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na hindi kayang tapusin agad ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinasabi ko na sa mga senador nung Thursday pa, bigyan nyo na ng summons si Sara Duterte as early as a few days ago para may 10 days siya to respond na by June 16, pwede na kayo magsimula ng trial. Pagsubok sa ating inang bayang Pilipinas, no? Pero dahil napakainit ang usaping impeachment ngayon sa Pilipinas, hayaan yung pag-usapan natin muli ang impeachment. Ang tanong, ang impeachment complaint ba na hinain sa 19th Congress pwede bang litisin ng Senado sa 20th Congress? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na ho, ICC Judge, kinakarma na ng tuluyan sa Duterte case. Nako, ito na magandang pag-usapan. At ito, ano ba itong pag-uusap dito kay Frasco? Ang sabi, hindi daw pumirma. Ano ba talaga ang totoo? Anak ng tipaklong. Oo, bakit ang tanong kasi, way back 3 months ago, meron statement siya, meron siyang interview na pumirma siya. Tapos ang sinasabi, hindi siya pumirma. Ano ba talaga? Oo, pero nakalike ka na ba? I-like mo muna ang video natin ha. Para mas maganda, mas malinaw, mas magandang talakayan natin. I-like, i-share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification araw-araw. Simulan natin dito sa nakarma. Ano ang dahilan? Sa pagpataw ni US President Donald Trump Ayun. ng sanksyon sa 4 na judge ng ICC, labis na napuruhan si Ren Alapini Gansu Yan. na siyang may Buti nga. Duterte pa more. Buti nga sa inyo, nawalan kayo ng trabaho tuluyan. Ang kukulit nyo kasi, nakapokus lang kayo kay Tatay Digong namin eh. O yan pala, meron naman pala kayo. Amerika ang nagparusa ata rito. Si Donald Trump, ang presidente ng Amerika. hawak ng kaso ni dating Pangulong Duterte na crimes against humanity. Labis silang maapektuhan ng US freeze dahil Yun. malaki ang epekto nito sa kanilang personal at profesional na buhay. For ICC judges, mga friendships ang nadali sa executive order ni Trump. Yan. The subjects of the US penalties included IC Benincis Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Gansu, one of the 3 judges at the pretrial chamber handling the crimes against humanity of case against former President Rodrigo Duterte. Bago ninyo ma-appreciate ang freeze order ni Trump, you need to understand the SWIFT system. Eto, mga friendships, ang SWIFT system, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ay parang secure group chat ng mga bangko sa buong mundo, pero sosyal at encrypted. Kapag tinamaan ng US freeze order ang isang huwes ng ICC, malaki ang epekto sa kanilang personal at profesional na buhay. Buti nga. Una, mafe-freeze ang kanilang bank accounts. Lalo na kung dollar-denominated, hindi sila makaka-withdraw, makakapag-transfer o makagamit ng online banking. Parang ipinasok sa ref tapos sinimentuhan. Second, naka-red flag na sila sa global financial system. Kaya kahit ibang bansa, iwas sa kanila ang mga bangko dahil baka madamay sa sanction. Pangatlo, automatically disqualified na sila sa US visa or travel kahit may anak silang nag-aaral doon o may lakad, posibleng maharang o ma-detain. Pang-apat, kahit wala pang conviction, sirang-sira na ang reputasyon nila sa mata ng mundo at maaaring maapektuhan ang credibility nila sa anumang kasong hinahawakan. Buti nga sa inyo, nagkalintik-lintik din yung mga pakilamero kasi kayo. Hindi namin alam kung magkano binayad sa inyo. Di ba? Ano ba kasi ang kagustuhan nyo? Bakit naniwala kayo? Ngayon nga, wala silang may pakitang ebidensya. Ano-ano ba ang mga pangalan? Yung sinasabi nilang, ilang libo? 30,000 ang biktima? Ngayon halos
hikaho sila, maghanap kung sino-sino yung i-present nila na witness. Naknambugi naman, oh. Kwentong kutsero na lang yan, biktima 30,000. Eh, di ba sabi ng mga Padre Damaso, ito mga patunay, ito yung mga biktima. Oo, handang humarap daw sa investigasyon. Asa na? Ano mga pangalan? Bakit gusto nyo itago yung pangalan? Di ba tinatago nila? Ayaw nila ma-expose yung pangalan para daw sa seguridad. Mantakin nyo, ha? Kayo gumagawa ng kwento. Gusto nyo ipaniwala sa tao na talagang totoo yung ginawa nyo? Ginawa ni Tatay Digong? Ha? Wow. Ang ginawa ni Tatay Digong ay sobrang ganda para sa milyon-milyon taong nakinabang. Kayong hindi nakinabang dahil meron kayong tinatagong anomalya, o kilala nyo naman, nagbebenta ng mga candy, meron mga pinoprotektahan gumagawa ng candy, yan yung mga, hindi natuwa. Pero, yung ginawa ni Tatay Digong, sa loob ng 6 na taon, tuwan-tuwa ang nakakarami. Naging matahimik. Di ba? Ngayon nga, inggit na inggit kami ngayon eh. Dahil babalik si Tatay Digong sa pagka-mayor ng Davao. Oh, back to the, back to the ball game na naman. Di ba? Tatahimik na naman at meron na namang aalis ng Davao. Kasi nung nawala si Tatay Digong, andyan na naman sila. Nagpaikot-ikot na naman sila sa Davao. Oo, luto dito, luto doon. Sabi ni Aling Lorenz, ano ito? Si Culinares, kayang pabilisin na paglilitis kung gugustuhin. Ano naman paglilitis? Kaninong paglilitis na naman? Ayaw na nga ng sambayan ng Pilipino. Ang titigas ng panga nyo. Puro kayo paglilitis, puro paglilitis. Paglilitis nino, di may pisara na naman. Subukan yung netizen, yung kumuha ng kabal-kabal na pondo ng bayan, yung 5.46 billion. Huwag niyong silipin yung 125 million. Ang silipin niyo yung billion-billion na wala. Naknambugi, oh. Si dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares sa pagpapatagal ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon sa dating kongresista, kayang pabilisin ng Senado ang proseso kung gugustuhin nila. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Diba? Kung gugustuhin, ayaw nga. Ang tigas ng ulo nyo. Ano pa ba ang malinaw sa malinaw? Ayaw ng taong bayan, ayaw ng mga senador, ayaw ng nakakarami. Bakit kayong mga taga-mountain? Naalala ko tuloy yung isang nag-comment sa atin. Pasensya na po kung kaya binabago ko na yung term natin. Nagtatampo siya kasi nga taga-mountain siya. Ano daw, parang hindi raw maganda pakinggan kasi taga-mountain siya. Ito na ma'am, hindi na ho taga-mountain na po. Para medyo saucy. Joke lang. Wag na ko magalit. Term lang natin yun, ha? Hindi naniniwala si dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na hindi kayang tapusin agad ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinasabi ko na sa mga senador nung Thursday pa, bigyan nyo na ng summons si Sara Duterte as early as a few days ago para may 10 days siya to respond na by June 16, pwede na kayo magsimula ng trial. So, June 16 up to June 30, kayang tapusin ng Senado ang impeachment. Dagdag pa niya, pwedeng mag-focus ang Senado sa alleged misuse ng OVP confidential funds na ayon sa dating mambabatas ay isang impeachable offense. Isang kaso lang, yung 612 million pesos na confidential fund, yun ang pinakamalakas. Ano naman? 612 million? Yan naman daw, may panibago na naman. Eto hindi natin alam kung anong talaga ang totoo. Ang alam natin na confidential fund is 125. Yun yung nababalita. Ngayon meron naman pala 600. Ano yun? Dagdag bawas? Saka kayo, wag lang kayo nakatutok sa isang tao. Tignan nyo yung mga nakapaligid at mas malalaking kumurap. Sabi ni Aling Lourdes. Yung bilyon-bilyon. Gumagawa ng mga ghost project para lang makuha ang kabang-kaban. Ganon. Ito naman kasi, masyadong palabida na naman. Takbo ka ng pagka-senador. Ay, talo tayo. Talo ba to?
Oo, wala akong idea, eh. Pero ang alam ko, taga-mountain din ito. Magkakasa magkakasama ito, yung mga may salamin at yung guru-guruan at yung lagi naka-violet. O magkakasama sila. Alam ko parang, kasama ito yung virus. Kasi kompleto ng ebidensya doon, it underwent congressional hearings, may official documents, yung COA, DBM, etc. So madali na lang yun. 3 araw lang nga siguro. Kaya nang tapusin ng prosecution ng Isa si Colmenares sa mga naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong December 2024. Aniya, matagal na raw silang naghahanda, kaya nakakadismaya na hindi pa rin gumugulong ang impeachment trial hanggang sa ngayon. matagal na kami Sabi ko sa inyo, ayan sila, lakihan natin, Sila yung muka, na taga-mountain. Oo, kita nyo, sabi ko sa inyo, hindi tayo nagkamali, Oo, meron pang isa. 1, 2, 3, 4, 5. Yung kulot, yung babaeng kulot na ayan, nakakakulay blue. Lagi ko na rin nakikita yan, eh. Oo. Ano kaya ang mga kagustuhan nito mga ito? Ayaw nila magtrabaho na maayos. Gumagawa ng boses para makilala. Kaso sa maling paraan, sabi na Aling Dolores. naghahanda sana kasi February 5 pa naman nasampayan sa Senado. Pero nakakadismaya na hanggang ngayon hindi pa nagko-convene yung impeachment court despite the fact na ang utos lang naman ng konstitusyon sa Senado, very simple, one command. The moment na na-transmit yung articles of impeachment sa inyo, you constitute yourself as an impeachment court. Handang-handa naman sana kami, pero sa tagal ng dinidelay ng Senado, Kasi nga, nagmamarunong kayo sa senador. Kayo muna mag-senador. Magtumakbo kayo at ipanalo nyo. Para masabi nila, kasi nga, sabi ko sa inyo, di ba, numbers gaming. Wala nang home papel ngayon ang mga alkansya. So ngayon, kayo-kayo lang ng mga followers ni Balulong ang talagang nagsusulong na gustong-gusto ma-impeach si VP Sara kasi meron kayong takot. Meron kayong pangamba na pag-upo ni VP Sara sa 2028, yung mga taga-mountain, lilinisin na naman niya kagaya ng ginawa ni Tatay Digong. Kaya takot na takot kayo. Hindi kayo makababa sa bayan. Para mga lampag kasi kilala na kayo. Meron na kayong pangalan. Identify na kayo. Sabi doon sa isang video, pumupunta sa mountain. Bakit pumupunta sa mountain? Siguro magre-report. Sabi ni Alan Dolores. Kasi may nabalita. Ito daw yung may salamin na mga baklita. Pupunta sa yung binulgar ni Representative Cardema. 'Di ba? Naalala niyo 'yun? Kung naalala niyo, type niyo sa comment section. didismaya kami dahil paglabag yan sa konstitusyon. Na-open up din daw ito ni Colmenares sa mga senador, pero wala raw positive response sa kanyang pahayag. Sinasabi ko yan sa mga kilalang senador at na publicly sinabi ko naman na padala nyo na lang ng summons muna. Kasi you don't need an impeachment court to send the summons. You just need the Senate President to do that. Para you can start anytime up to June 30, kakayanin nyo yan. Walang positive response siya Ibig sabihin, hindi nga interesado ang mga senador. Saka wag siya masyadong pabida-bida kasi pala-desisyon naman kayo sa buhay. Ang taong bayan nga ayaw, lalong-lalo na yung mga religious group, yung mga senador na maaasahan, at yung ibang mga sambayan ng Pilipino, ayaw. Bakit kayo lang nataing-tae na gusto ma-impeach si VP Sara? Bakit? How much na naman? Sabi ni Aling Vivian dito. Magkano na naman? Diba? Ganun lang kasimple. Ang tanong, how much? Kasi mga kasama, kung hindi ito magngangaw-ngaw, wala atang bibigay na. Sabi ni Aling Vivian, kaperahan. Diba? Kung makita ang dahilan bakit. Puwelta rin ni Colmenares, unconstitutional at absurd ang pagsasampa ng motion to dismiss sa impeachment ni VP Sara. Unconstitutional siya dahil walang poder ang Senado na mag-dismiss ng only the impeachment court can acquit or convict after trial, di ba? Ani Colmenares, magpapatuloy daw ang pagkilos ng mga grupo at kabahagi ng impeachment complaint laban kay VP Sara ngayong June 11, ang rescheduled date ng reading of the articles of impeachment. At ang patuloy nilang hinaing, simulan na ang paglilitis para makonvict ang bise. Para makonvict? Ayaw nga. Partida na to Comment section tayo mga kasama. Kayo ba ay
pumapabor din sa sinasabi ng mama na ito. Kasi nakakatawa eh. Talagang sila ang may kagustuhan na makonvict, matuloy. Eh yung nakararami, ayaw nilang isipin. O kung kayo ho ay gusto nyo ng katahimikan, lalong-lalo na ang sambayan ng ayaw pala nila ng katahimikan. Kung kayo ho ay gusto nyo ng kaguluhan at kung gusto nyo ng mga hindi magandang mga ang sambayan ng Pilipino, kaayusan ng katahimikan ang gusto. Ganun lang kasimple. Tigilan nyo na yung mga pangarap nyo na ma-impeach si VP Sara. O eto, dito tayo. Maganda itong pag-usapan mga kasama. Hindi ko lang alam bibigyan ko kayo ng slide kasi itong si Prasco ay nababalita. Kilala niyo si Prasco. Oo, di ba nabalita siya na hindi siya pumirma? Ano to? May bagong teleserye tayong mapapanood. Kasi meron ako nahalungkat na video na umamin siya eh. Umamin siya na pumirma siya. Tapos ngayon, parang hindi raw siya pumirma. Ano ba ang totoo sa totoo? Ito informative to Kasi baka mamaya, pakulo na naman nila ito. Parang, okay, sige, tabla muna tayo kunwari ngayon, balulong. Pero magkakampi tayo. Kukunin natin yung simpatsya ng tao para ako maging house speaker. Ganun ba yun? Ito lang bibigyan ko ng slide tapos mamaya ipapasok ko yung pumirma siya. Hindi naman magsisinungaling yung video mga kasama. Ito yung slide na tinanggal daw sa NUP matapos ayawan si Balulong. Ito. Sorry. Nako, mali na naman tayo. Anak ng bugi, Hindi natin nailagay ito. Ito. Ito yun. Sinipa sa National Unity Party o NUP si House Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Duke Frasco dahil umay ito sa pagtanggi niyang suportahan ang pagpapatuloy ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Si Frasco ay asawa ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na ni-retain ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto matapos ang cabinet shakeup. Ang detalye sa agenda report ni Billy Vegas. Pinumpirma ni National Unity Party President at Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na tinanggal na nila sa partido si Deputy Speaker at Cebu Representative Duke Frasco matapos humanong tumangging pumirma sa manifesto na nagpapahayag ng suporta sa pagpapatuloy ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Ito lang pala yun. Ito lang yung pagkapanalo ulit. Pero dati pumirma siya sa impeachment. Ito ngayon, yung suporta ngayon kaya Balulong ang hindi niya pinirmahan sa 200 something ata na bagong sumuporta dito kay Balulong. Ito yung nabanggit na pangalan, si Frasco, ay hindi na ata sumuporta. Ngayon, tinanggal siya. Ang galing, Ang galing. Tuloy. 20th Congress. Isa ang NUP sa political parties na nasa ilalim ng supermajority coalition na sumusuporta kay Romualdez. Ayon kay Villafuerte, tahasang paglabag sa opisyal na posisyon ng NUP sa usapin ang desisyon ni Frasco. Dagdag pa niya, dapat ay nakipag-usap muna ito sa mga opisyal ng partido bago isinapubliko ang kanyang pagsalungat sa anyay unanimous party decision. Nadawit din sa kontrobersya ang asawa ng kasalukuyang House Speaker. Ilang espekulasyon kasi ang kumalat sa social media tungkol sa umano'y balak ni Tingog Party List Representative Yeda Romualdez na tumakbo bilang gobernador
senador ng Cebu. Inilipat na raw kasi nito ang kanyang residency sa Liloan para sa susunod na halalan. Giit ni Representative Yeda, ang mga ito ay false, misleading at political intrigue lang. Giit niya sa isang pahayag, hindi siya tatakbong governor o sa anumang local position sa Cebu at hindi raw niya binago ang kanyang residency. Nanawagan ito sa mga nagpapakalat na peking impormasyon na huwag gamitin ang kanyang pangalan sa kanilang makasariling political interest. At sa huli ay hinamon pa ang mga botante ng Cebu na huwag siyang iboto sakaling makita ang kanyang pangalan sa balota. Naglabas din ng pahayag ang Kamara. Ayon kay House Spokesperson Princess Abante, hindi pinipilit ang suporta sa loob ng Kamara at iginagalang ni House Speaker Romualdez ang kanya-kanyang desisyon ng mga kinatawan. Nasa 285 na miyembro na rin daw ng Kamara ang nagbigay ng kanilang formal endorsement pabor sa House Speaker. Hindi rin umano natitinag ng anilay political noise si Romualdez na nakatoon lang ang kapakanan sa publiko. Para sa Sipin nyo ha, may nababalita. Sabi nga ng matatanda, kung walang usok, walang apoy. Baka nga gustong tumakbo ng pagkagobernadora. Hindi natin alam, hindi pa natin sigurado yan. Aabangan natin yan. Oo, pero yung sinabi natin na pumirma siya doon sa impeachment, sigurado yun. Oo, kasi ito, nandito Hindi nagsisinungaling itong yung video na ito. Akala naman natin na hindi siya pumirma sa impeachment. Iba pala yun. Yun yung pagkapanalo at hindi siya susuporta ngayon dito kay Romualdez. Sila na nagbabandagulan. Tingnan natin kung gaano sila kalakas. Balitang kutsero lang yan. Isang drama para naman ma-divert ang usapin. Anak ng bugi. Ipasok natin to. Alam nyo na to di ba? Pumirma ni si Prasco noon dito tayo mapunta. Ano ito? Banateros sa pagkukumpara kay Hayer at Senador Bato. Ito na. Ano kaya yung pagkakaiba ni Senador Bato at itong si Hayer? Yun, magkaiba sila. Kahoy ka, bato yun. Ayun lang. Oo. Tsaka ito, may parinig ito si Torre doon sa I don't know kung sino pinaparinggan niya doon sa sinabi niya, kapag ikaw inutusan kang gawin ng trabaho, gawin mo trabaho mo. Kasi pag hindi mo yan ginawa, may gagawa niyan para sa'yo. Yun lang nangyari sa kanya May mga inalok ng mga general na gawin itong trabaho para lusubin ang Kingdom of Jesus Christ, tumanggi. So, natatanging si Torre lang talaga ang naglakas ng loob para gawin ito. At siguro, alam na natin nahanda na si Torre sa anumang consequences na mangyayari dito. Kasi sinabi niya nung nandiyan sa na pwede siyang mamatay sa ginawa niyang ito. So, ibig sabihin, malaking risk talaga yung ginawa niya at alam niya yon sa sarili niya. Kaya nga, tuwang-tuwa siya ngayon Hindi magkamayaw ang kanyang kasiyahan dahil siya ay naging PNP chief, no? Ano yung pinagkaiba? Ano daw? Kahoy sa kabato. Dito tayo. Kuyog na itutuloy daw ang impeachment. Ito kaya Attorney Harry Roque. Ito yung kanyang pananaw dito sa impeachment kuno. Para sa akin, ako naniniwala ako na 2 araw na lang. So, parang wala na. Parang hati ang opinyon, parang senador din ang magbabasura nito. Kasi nakakalamang ang mga pumapabor kay BP Sara. Lamang na talaga mga kasama. Ito kay Atty. Harry Roque tayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Pasensya na hindi tayo naka-vlog kahapon dahil nagbabiyahe po tayo. Ngayon po narito kami sa Geneva, Switzerland, kung saan magkakaroon po ng pagpupulong ang mga maisog at kailangan talaga maging maisog sa dami ng pagsubok sa ating inang bayang Pilipinas. No? Pero dahil napakainit ang usaping impeachment ngayon sa Pilipinas, hayaan yung pag-usapan natin muli ang impeachment. Ang tanong, ang impeachment complaint ba na hinain sa 19th Congress pwede bang litisin ng Senado sa 20th Congress? Hindi. At syempre, ang paninindigan natin ay hindi po pwede dahil talaga namang ang termino ng kada Kongreso ay natatapos kada 30 ng Hunyo, kada 3 taon pagdating sa mga congressmen at saka syempre sa kalahati ng Senado ay pagkatapos din ng 3 taon. Pero ngayon po, saksakan ng mga dilawan at ng mga loyalista, ginagamit ang mga law schools, kung saan sinasabi nila na dapat talaga daw, sabi ng saligang batas, the Senate must forthwith proceed with the trial.
Totoo po yun. May ganyang provision sa saligang batas na forthwith. At totoo po ang sinasabi sa lalong mabilis na panahon. Pero yan po ay kung meron pang sapat na panahon para litisin nga yung impeachment complaint. Paano ka magpo-forthwith kung in the first place, tapos na ang Kongreso? Yun. Kahit anong forthwith ang gawin mo dyan, kung tapos na ang buhay ng Kongreso, hindi mo na siya mabubuhay muli. Yun. Ang solution dyan, maghain sa susunod na Kongreso, pero dahil merong 1-year ban, kinakailangan antayin muna yung matapos yung pang-unang taon, matapos maisang pang impeachment complaint na yan, at saka magkasampa ng panibago. Kung may buhay pa ang Senado, gaya naman na nangyari doon sa impeachment ni Corona, sa impeachment ni Ombudsman Gutierrez, at saka yung impeachment ni Chief Justice Davide, siyempre, kinakailangan forthwith schedule. That is, kung meron pang panahon. Pero kung wala ng panahon, that is a legal impossibility. Now, dapat ba ma-convince na kinakailangan litisin pa rin miski patapos na ang 19th Congress dahil ang mga law professors ay lumagda? Sa tingin ko, hindi. Kasi alam niyo po, ang mga law professors, at ako naman po ay mahigit 20 years na naging law professor, kanya-kanya po kaming specialization. Now, hindi naman po ibig sabihin na palibhasa sila ay mga law professors, bihasa sila sa constitutional law. Talaga naman pong complicated issue itong hinaharap natin na nagsimula ang impeachment complaint sa House ng 19th Congress pero hindi matatapos sa 20th Congress. No? Consistent naman pong sinasabi nila na ang legal na basehan lamang ay yung gamit na forthwith. Lalong mabilis na panahon, simulan ng Senado ang paglilitis. Pero yun nga po kung tapos ng Kongreso, yung forthwith, wala nang ibig sabihin yon kasi hindi naman po pwede mag-proceed ang isang Kongreso kung talagang tapos na ang kanilang termino. Now, may sinasabi sila na meron daw mga desisyon na nagsasabi na the Senate is a continuing body. Well, it is a continuing body only because yung kalahati nga po ng Senado ay hinahalal every 3 years. Ibig sabihin, walang panahon na walang miyembro ng Senado, hindi gaya ng Kamara del Representante, na po pwedeng magkaroon ng walang Kongreso. Dahil kada 3 taon, sila po ay hinahalal ng taong bayan. Ang problema, maski meron tayong 12 senador na natitira, wala naman silang quorum kasi ang quorum ay 13 at ang membership nila ay 12 lamang. So ang tanging meron lang sa Senado kapag hindi pa nahahalal ang 12 senador na mga bago ay yung pagkakaroon ng Senate President. At sabi ko nga, ito importante na magkaroon ng Senate President para merong continuity in case at ang Vice Presidente, ang tatayong acting President is the Senate President. Pero siyempre unlikely naman yun kasi unlikely na parehong Presidente at Vice President mawawala. But in case mawala ngayong dalawa, nandiyan ang Senate President. At hindi mawawala ng Senate President ng Senado kasi nga, yung sa dosing yun, meron talagang Senate President na nakaupo. Now, ang aking sinasabi ay, wala naman pong problema na maituloy ang impeachment pero antayin nila ang bagong Kongreso. At saka, i-file nila yan within yung pagtapos na yung 1-year period. Ang problema ngayon, kailan ire-recon yung pag-file ng impeachment complaint. No? Kasi nga doon sa kaso ng Francisco at isa ako doon sa nag-argue ng kasong yan, kinakailangan yung pagsampa at saka aksyon ng Kamara de Representante. Ang problema, 4-4 yung impeachment complaint at ang naaktuhan ng Kongreso sa pamamagitan ng pagkuha ng lagda ng almost 80% mga congressmen ay yung pang-4. So kailan mo i-reckon ngayon yung 1 year? Isang issue na naman yan. Ang problema kasi, sila naman ang nagplano na patalisakin si VP Sara. Alam naman ng mga kongresista ko anong sinasabi ng Korte Suprema sa kaso ng Francisco versus sa House of Representatives. And yet, hindi nila inaktuhan yung 3 naunang impeachment complaint ng mga dilawan at saka ng pulahan at yung pang-4 ay kinalap talaga nila yung lagda ng mga congressman na alam natin ay mga lumagda dahil lamang sa pinamimigay ng mga ayuda. No? In other words, binaribe sila. So kasalanan nila yan. In the first place, dapat kinumpute nila yung 1-year period at saka dapat inaktuhan na nila ng mas lalong mabilis na panahon yung unang impeachment complaint na hinain ng mga dilawan. Wala. Natulog sa pansitan. Tapos ngayon, sinisisi ang Senado. Now, pwede ba talaga nilang pilitin ang Senado? Naku po, hindi. Kasi nakasaad sa saligang batas talaga na the Senate shall be the sole judge of impeachment trials. Now, bakit sa Francisco nabaliktad yung desisyon ng Kamara na maghain nga ng impeachment complaint?
Well, dahil isa po ako dun sa abogadong nag-argue ng kasong yan, ang diferensya po niyan, ang kinuwestiyon namin sa Francisco ay yung ginawa ni Gibo Teodoro na nagsampa ng panibagong impeachment complaint na meron ng lagda ang sapat ng congressman sa loob ng isang taon matapos maisampa ang impeachment complaint na dinismiss ng Senate ng House Committee on Justice. At sinabi namin na yung pagsulong ng second impeachment complaint ay barred by the Constitution kasi it constitutes a prohibited second impeachment complaint within 1 year. At sinang-ayunan naman kami ng Korte Suprema. Anong diferensya niyan doon sa kaso ng Francisco at saka dito sa magiging kaso ngayon, no? Kung kukwestiyon nila ang desisyon ng 19th Congress sa Senado na wag ipagpatuloy ang impeachment complaint. Well, abogado naman po yan si Chief. So ang gagawin niya, magkukonvince sila as an impeachment court. And as an impeachment court, magdidesisyon sila dismissed kasi wala ng oras. At saka magkakaroon na ng lack of jurisdiction kasi hindi nga po pwedeng mabuhay ang isang impeachment complaint doon sa susunod na Kongreso. Pwede bang question yan sa Korte Suprema? Hindi na. Kasi malinaw na malinaw ang probisyon ng saligang batas. The Senate of the Philippines shall be the sole judge. Sole. Yan ang sinasabi natin. Kasi ayaw talagang tumigil ng mga sumisilip kay BP Sara. Pero kung umabot ka sa video ito, sabihin mo saan lugar ka. Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. Like and share ng video natin ha. Hanggang sa muli. Bye-bye.